Alright, and welcome back mga ka-devs. Ako na naman po ito, si Michael Tan, ang inyong instructor sa Learn Computer Today. At this time ay gusto ko share sa inyo kung ano ang kaibahan ng pagtuturo sa Learn Computer Today at sa ibang mga nagtuturo din. So, sa panahon ngayon kasi ay nagiging palasak na o cliche na, no? Paulit-ulit na yung mga terms na ginagamit pagdating sa training ng coding, programming, web development, software development, software engineering. Halos naririnig na natin yung mga terminologies na yan sa Facebook, sa YouTube at iba pang mga sources. At napakarami ng training na nag-o-offer niyan sa Facebook din, sa Udemy, sa iba pang mga platforms. So, bakit maganda no mag-aaral dito sa Learn Computer Today at ano yung kaibahan ng Learn Computer Today no sa mga ibang yan? So, unang-una is dito sa Learn Computer Today ay mayroon tayong purpose no sa ating ginagawa. Mayroon tayong purpose sa coding, sa programming. So, hindi tayo kagaya ng iba na mag-aaral lamang ng basics, tapos make simpleng exercises, gagawa ng real-world projects, then okay na. Then practice na lang, gagawa ng mga projects for clients, no? And paulit-ulit na gagawin ng mga practices hanggang sa matuto at magkaroon talaga ng skills. Dito ay pag kayo ay nag-enroll, like for example sa HTML Foundation at doon sa mga foundational courses natin, dito po ay makikita nyo na may purpose yung ating ginagawa. Dito sa atin, yung basic HTML o yung ating HTML Foundation, maraming nagtangka no, na gawin yung project na hindi dumadaan doon sa proper training. Ini-skip nila yung topics natin. May mga estudyante tayong ganyan, ini-skip nila yung topics, then dumidiretso agad sila sa project kasi yun ang iniisip kasi nila madali lang, no? HTML lang yan, so madali lang yan. So pagdating nila doon sa submission ng project, sa required na project, nahihirapan silang gawin. At ang kaibahan pa is bumabagsak sila sa final submission, no? Kahit na mayroon na silang alam, kahit na sila ay IT graduate o kaya sila ay itong ating career shifter, sila ay mayroon na talagang understanding sa HTML, pero pagdating dun sa ating final submission, bumabagsak sila. So ang reason is because nakakalimutan or hindi nila nakikita yung purpose why we are doing the project. So napakahalaga na hindi i-skip yung topic at pakikinggan talaga yung mga turo para pagdating sa dulo, kung ano man yung required o ano yung tinuro doon sa course is magagawa mo siya, no? At doon nga sa mga nasabi ko nga ng mga estudyante, nagmamadali sila, no? At gusto nila kaagad, doon na kaagad sila sa pinaka-final project, nangyari, failed sila. So, nagtatanong sila sa akin, ano daw yung required na project at bakit daw nag-fail sila. So, sinasabi ko lang naman, obvious na hindi nyo inaral yung course. Kasi kung inaral nyo yung course, sinundan nyo siya at hindi kayo nag-skip, alam nyo yung gagawin dyan. So, number one doon is you have to know the purpose why we are doing coding and programming. Kasi kung ikaw ay magko-code, gagawa ka ng napakaraming programs, gagawa ka ng maraming design, ng mga system, pero wala kang purpose. Anong saysay, di ba? So, ganun din in real world. Ang isang kliyente, hindi magpapagawa ng project. Maging ang isang company, hindi gagawa ng project yan na walang purpose. At ang kaibahan dito pa sa Learn Computer Today, hindi mo alam kung ano yung purpose na yon unless aralin mo talaga yung topics, no? Kailangan mag-stay ka with the course, mag-stay ka with me sa training, one-on-one ang style nito halos, no? Hindi lang siya live, no, na one-on-one, kundi meron tayong system na ginagamit dyan at makikita mo yung step by step. At kapag yan ay in-skip mo, mamimiss mo yung purpose. Bakit natin gagawin yung website na yan? Bakit natin gagawin yung coding na yan? Ano yung purpose nito? At kapag dating doon sa final project mo, wala akong nakitang ganon sa'yo. Kahit na ikaw ay nakagawa ng website mong sarili, nag-generate ka ng AI, using AI, failed ka pa rin, no? So, ganun din, no, sa ibang mga courses natin, kahit sa simpleng ChatGPT lang at saka Introduction to Programming,
Pag hindi mo nagawa yung pinapagawa doon sa course, tapos nakagawa ka naman ng ibang program, pero hindi yun yung nandun sa course, well, ibig lang sabihin nun, hindi mo na-get yung purpose. So, lahat ng mga programs, application, may purpose yan. No? So, at kung sasabihin mo naman is, andyan na ang AI, well, ang AI is, i-generate lang niya, mag-generate lang siya ng code para sa iyo. Pero yung purpose nun, nasa iyo pa rin. Ikaw yung developer, ikaw yung programmer, ikaw yung, sabihin na natin kung ikaw ay hindi pa marunong, so, ikaw yung mag-iisip ng purpose, then next is yung algorithm, then ano yung pinaka-end result ng iyong program. So, ganyan yung turo natin sa Learn Computer Today. That's why, kahit magmadali ka, pagdating mo sa dulo dyan, hindi mo alam yung purpose, hindi mo alam yung requirement, in-skip mo yung mga topics, failed ka. Kahit magaling ka, no? Basta wala kang purpose sa ginawa mo, hindi mo alam yung purpose ng iyong ginawa, so failed pa rin yan. So, same yan, real scenario sa mga client at saka sa mga company. Lagi silang may purpose. At kung gumagawa ka ng walang purpose, then useless yung iyong practice. No, you have to understand the purpose. Why a program has been created, or sabihin na natin bakit sa nag-exist yung program na yun. So, you have to know the purpose. So, I encourage you, may mga free courses tayo dito sa Learn Computer Today. Punta lang kayo sa www.learncomputertoday.net at makikita nyo doon yung sinasabi kong mga projects. Alright, so magkita tayo sa ating next topics. Bye-bye po.